So what's up sa inyo mga kabowlers? Ngayon ay October 4, Wednesday dito sa Pilipinas. Of course, at alas 10 ng umaga. Nagkakapi-kapi lang ako ngayon dito. At yun, raw vlog lang tayo, no? Bibigay lang ako sa inyo ng mga advices at saka mga tips para sa mga coaches ng larong basketball, ano yung mga coach. At syempre, para na rin sa mga players na naglalaro mismo sa loob ng basketball court. So, ang video natin ngayon, so bibigyan ko kayo ng tip. Okay? Ang tip na ibibigay ko sa inyo ay kung paano manalo sa larong basketball, ano? So, isa lang sa mga tip. Of course, alam naman natin sa larong basketball, kailangan ng mga players talagang magtaas ang level ng paglalaro ng basketball. Given na yan. Di ba? So, kailangan magaling ang coach din sa paggawa ng mga plays. Okay? At sa mga players, ganun din. Ano? Alam nila talaga yung mga posisyon nila sa loob ng basketball court. Natural na yon sa isang team. No? Para manalo sila sa larong basketball. Pero, syempre, bilang basketball referee si Uncle B, bibigyan ko kayo ng isa sa mga tip. Okay? Isang tip na isasama dyan sa mga way kung paano kayo maglaro at kung paano kayo gumawa ng tinatawag na mga plays para manalo kayo ng laro sa basketball. Okay? Ang isa sa mga tip na ibibigay ko sa inyo mga ka-bowlers, ano, sa lahat ng mga coaches at mga players, na isa sa mga importante din, ano, na hindi nabibigyan ng atensyon ng mga players at mga coaches. Ang sinasabi ko ay ang adjustment sa mga referees. Okay? Yung kukunin nyo yung tinatawag na way kung paano mag-officiate ang mga referees. Mas madali lang kung two-man officiating ano ang laro kasi dalawang referee lang kayo mag-a-adjust. Okay? So, syempre, sa first quarter hindi nyo doon nyo kukunin nyo yung adjustment. Titingnan nyo muna kung ano ang tinatawag na paraan. Okay? Ng pag-referee ng mga referee sa loob ng basketball court. Doon kayo mag-a-adjust. Okay? So, hindi alam yan ng mga mostly ng mga coaches na naglalaro sa mga liga. So, yan ang tip ko sa inyo mga ka-bowlers, mga kapito. Alamin nyo kung paano mag-officiate yung mga referees. Kung 3-man officiating ba yan, 3-man 3PO or 2PO. Okay? So, alamin nyo kung paano sila mag-referee. Okay mga ka-bowlers, kasi ng mga referees, ang totoo dyan ay iba-iba yan. Iba-iba ang way or yung techniques nila ng pagre-referees. May mga referees minsan sa matataas na level na nagre-referee at napupunta sa maliliit na liga na nadadala nila yung tinatawag na high level officiating sa maliliit na liga. Okay? So yung mga referees na yan, lalong-lalo na yung mga veteranong referees, sa high level officiating, tumitingin muna yan sa tinatawag na action, effect. Okay? Bago yan tumawag ng tinatawag na infraction. Okay? Yung mga fouls. Yung mga referees naman, ng mga baguhan lang, mga almost, sabihin natin mga 2 years pa lang yan tumatawag, or mas mababa pa dyan, yung mga 1 year pa lang talagang nai-engage ang kanilang sarili sa loob ng basketball court. Ang way ng pag-referee ng mga yan, mga ka-bowlers, ano, kumbaga, kapag may action, pipito ka agad yan. Okay? Hindi na yan tumitingin kung anong effect ng infraction or ng foul. Okay? Mabilis yan pumito. Pag nakakita yan ng contact, illegal contact, pumipito ka agad yan. So, yun yung adjustment na gagawin ng mga coaches at ng mga players pagdating sa mga referees. Isa yan sa mga way, okay? Kung paano manalo sa loob ng larong basketball, ano, sa loob ng basketball court. Okay mga ka-bowlers, mga kapito, makakatulong yan ng malaki sa mga coaches. So, sa halip na reklamuhan nyo ng reklamuhan yung mga referees sa way ng pag-officiate nila, wag na. Kasi, lagi ko nga sinasabi, once na nagkaroon ng tinatawag na unsportsmanlike behavior sa loob ng basketball court, mapabago mang referees o mapaluma,
alam nila kung paano kayo i-charge sa mga ganyang sitwasyon. Ano, of course, pag ang sportsman-like behavior, mate-technical lang kayo. So, malalagay lang ang team nyo sa isang worst na sitwasyon. So, yun ang advice ko sa inyo mga kabowlers, ano, sa lahat ng mga coaches at sa lahat ng mga players na naglalaro, ano, sa mga ligang labas o sa mga liga. O, kahit na yung matatas na level ng larong basketball. So, alamin ninyo, pakiramdaman ninyo sa first quarter kung paano yung way ng pagre-referee ng mga yan. Okay? So, doon nyo i-adjust ang laro nyo. Okay? Kasama yan. So, makakatulong yan ng malaki sa inyo mga kabowlers, mga kapito. Ano? Okay? So, yan ang ating tip sa lahat ng mga coaches na patuloy na sumusuporta dito sa ating channel, of course, sa mga followers natin, ng mga players. So, isa sa mga tip yan. Okay? Yun ang aking laging sinasabi kasi minsan, merong mga problema sa loob ng basketball court na panay lang ang angal ng mga players kapag hindi sila convinced or satisfied dun sa call ng referee. Panay lang sila angal, ganon din ang mga coaches at nawawala na sila sa tinatawag na control. Pag nawala sa control at nakagamitan mo yan ng emosyon sa paglalaro o yung pagko-coach, mahihirapan kayo manalo. Okay? Or kung lamang na ang kalaban ninyo, mahihirapan kayong bumalik at makakuha uli ng tinatawag na momentum. Okay? Para makahabol kayo. So, yun. Okay, maliwanag naman yung tip natin, ano, bilang basketball referee. Of course, alam ko yan, na-engage kami sa loob ng basketball court. At yun ang lagi kong sinasabi sa mga coaches at sa mga players na nagtatanong tungkol sa larong basketball kung ano yung mga adjustment nila na gagawin regarding sa laro. Okay? So, sinasabi ko sa kanila, hindi lang kayo totally sa laro mag-a-adjust. Okay? Kundi, pati mismo sa mga referees. Kasi yung mga referees, of course, kasama yan sa nasa loob ng basketball court yan. Sila ang nag-judge, di ba? Ng mga galawan ninyo dyan or yung tinatawag na sila yung may authority para mag-judge yung tinatawag ng mga infraction sa loob ng basketball court. So, ibig sabihin, mag-adjust din kayo sa kanila. Okay? Magiging ano rin sila, bahagi rin sila ng pag-a-adjust nyo para manalo sa larong basketball. Marami na ako na-encounter niya na mga kabowlers, mga kapito, na napakahinang team. Kalaban nila malakas na team. Ibig sabihin, sa unang tingin pa lang, dihado na ang syempre yung mahinang team. Kasi makikita naman natin yan ma-obvious yan Pero, dumarating yung point na nananalo talaga. May mga team na ganyan, mahina tingnan, pero nananalo at the end of the game. Kasi, sinasama nga nila yung referee sa adjustment ng kanilang laro, lalong-lalo na kapag magaling yung coach, marunong ang coach mag-adjust, hindi lang doon sa game, kundi mismo sa mga referees. Paulit-ulit ko na sinasabi niya, hindi lang kayo sa game mag-adjust, kundi sa mga referees din. Kasi, alam naman natin yan yung opensa, kapag player ka, napakadaling gawin yan. Okay? Basta marunong kang mag-create ng movement, marunong kang shoot, tumira, offense na yan. Ganun din ang depensa. Kapag talagang pinag-aralan mo ang tamang depensa para hindi maka-score yung opponent ninyo, gagawin nyo yung talagang mahigpit na depensa. So, common na yun, madali na yun. Okay? Ang pinaka mahirap doon na hindi natin nakikita na isang sitwasyon ay ang adjustment nga sa mga official referees. Okay mga bowlers, makakatulong sa inyo ng malaki yan, lalo na sa mga coaches at mga players na naglalaro sa loob ng basketball. Okay? So yun lang ang tip natin ngayong araw na to. At syempre shoutout na lang sa lahat ng mga followers natin dyan, mga solid supporters, subscribers ng channel na to na patuloy na sumusuporta. Kaya mga bowlers, mga kapito, so yun, dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. May mga vlog tayo ngayon, patuloy tayo magba-vlog kahit na yung mga scenarios ng mga game, okay, regarding sa pag-officiate sa mga referees. So,
may tatakil natin yan sa vlogging natin everyday. Mag-vlog tayo bawat mga scenarios para makatulong kasi mas maigi yung kumbaga isang topic, isang scenario na i-vlog natin para mas maintindihan. Kesa yung nagbibideo tayo ng sobrang dami ng tinatawag na mga rules and regulations, nahihirapang intindihin yung mga kapito natin, lalong-lalo na yung mga bagong referees na ngayon pa lang talaga tumatawag sa mga panahon na to. Ngayon pa lang sila nag-i-start. So, abangan ninyo mga kabowlers, mga kapito, yung mga vlog natin everyday. So, pipilitin natin na makapag-vlog tayo everyday para makatulong, syempre, sa mga kapito natin. Kasi, ang tinuturo naman natin dito ay according naman yan sa rules and regulations ng FIBA. Ibig sabihin, hindi tayo gumagawa ng mga haka-haka. At kung meron man tayong sinishare sa mga kapito natin, sa mga kabowlers natin dyan, yun yung based sa experience ni Uncle B na totoong nangyayari sa loob ng basketball court. Alright mga kabowlers, mga kapito. So magpapaalam na si Uncle B at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Mag-iingat po lagi tayong lahat. Alagaan natin ang ating mga sarili. Stay healthy. Peace out.